Sa mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, welcome. At ang schedule natin ay Week 42, Day 2. So yan ang schedule natin. So magbabasa ako ng mga Bible verses natin. Lamentation 3:22 to 23. It is Jehovah's loving kindness that we are not consumed, for His compassions do not fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. 5:19. You, O Jehovah, abide forever. Your throne is from generation to generation. So yung mga verse natin ngayon ang galing sa Lamentations. Ito ay Old Testament. At madalas ang laman na itong ganitong klaseng book ay tungkol sa bayan ng Diyos sa Lumang Tipan. At ang bayan ng Diyos sa Lumang Tipan ay ang mga Israelites. Sila ang tao ng Diyos sa Lumang Tipan at ang Diyos ay nakafocus sa kanila sa panahon ng Lumang Tipan. Ngayon yung aklat kasi, Lamentation, pag tinagalog mo yan ay panaghoy. Oo, panaghoy. Para siyang isang bagay na tumutukoy sa mga taong nagdurusa. Panaghoy eh. So, ibig sabihin, ito ay napaka-similar sa salitang pagtangis. O kaya naman ay paghahayag ng damdamin tungkol sa kanilang pinagdadaanan. So yun. So parang ganyan. Kaya yun yung ganyang klaseng book meron tayo ngayon. Kaya tignan natin kung ano makuha natin dito. Amen. So there's a verse, sabi niya, it is Jehovah's loving kindness that we are not consumed. Naku, kung hindi mabait si Jehovah, malilipol sila. Yun ang ibig sabihin nun. Pero ang Diyos, Jehovah, ay mabait na Diyos. Bakit sinabi ni Jeremiah, si Jeremiah nagsasalita rito, na kung hindi mabait si Jehovah, malilipol tayo. Ibig sabihin, inaamin niya na marami silang pagkukulang, marami silang kasalanan, marami silang pagsalungat, diba? Pagsuway, pagre-rebelde na ginawa. At dahil dyan, malilipol sila. Malilipol sila. Pero dahil ang Diyos ay mabait, hindi sila nalipol. So parang ganyan din tayo. So kung minsan meron din tayong ganyang konsepto although sinasabi ko ito ay sa Old Testament. Minsan may mga panahon na nakakagawa tayo ng mali, paulit-ulit. At matigas din ang ulo natin. May mga time na rebelde rin tayo sa Diyos. Medyo kinakabahan tayo. Baka malipol tayo. Dahil dyan. Pero hindi pa naman. Di ba? Kasi nandito pa tayo Ibig sabihin, ang Diyos natin ay mabait. Lalo na itong panahon natin na panahon ng biyaya, napakasapat ng kanyang awa sa panahon na ito. Amen. So yun yung damdamin ni Jeremiah. Amen. Tapos sinabi niya, for His compassions do not fail. Yun. Sapagkat ang kanyang kaawaan o kahabagan ay hindi nauubos. Hindi nasasaid. So yun ang Diyos talaga. Ay, nako. Kung tayo ang Diyos, nako, matagal nang ubos ang mga tao na to. Pero ang Diyos hindi ganyan. Hindi siya ganun, bagamat, kung minsan, kung paiirali ng katwiran, talaga malilipol tayo. Pero hindi pa din pinapairal ng Diyos. Kung hindi
hindi katwiran kung hindi sa pag-ibig at kaawaan. Kung hindi sa pag-ibig at kaawaan, talagang malilipol tayo. Amen. So sabi niya, ang kaawaan ng Panginoon hindi nasasaid at ito ay bago tuwing umaga. No, sapagat dakila ang kanyang katapatan. So ang katapatan ng Panginoon ay nakabatay sa salita niya. Sapagat meron din naman siya mga pangako, di ba? Dahil sa kanyang mga pangako, naaalala rin niya yung mga sinabi niya. No, kaya hindi siya madaling umaksyon para malipol ang kanyang bayan. No, at pwede ko sabihin, merong mga kasalanan na talaga nalilipol ang mga mananampalataya o mga tao sa lumang tipan. Kaya nga meron ding sin unto death eh. Yung death doon, yun yung malilipol. O, mamamatay, mawawala na. Talagang sagad na ang Diyos. Sa ibang mga kasalanan, sagad na siya. So sasabihin mo sa akin, ano bang mga kasalanan, brother, ang nasasagad ng Diyos? Ayoko sabihin yan. Amen. Sapagat ang Diyos kasi ang nagdidesisyon. Hindi tayo pwede magsalita na pag nagawa mo yan, malilipol ka. Mahirap sabihin yon. Sapagat siya ang nagdidesisyon at sinasabi na siya ay may awa. Kaya ang Biblia, wala namang direktang sinabi sa mga ganyang bagay. Pag ginawa mo to, malilipol ka. Ano ba? Kung sinabi ng Biblia, pag nagsinungaling ka, malilipol ka. E di ubus tayo lahat yan. Amen. So, 5:19, sabi niya, You, O Jehovah, abide forever. Your throne is from generation to generation. So, okay mga kapatid, magbasa na tayo para maintindihan natin to. I believe that this word in Lamentations 3:22 and 23 came to Jeremiah as he was contacting the Lord in the morning, reviewing all the afflictions of his people. While Jeremiah was reviewing these afflictions, he must have regretted the sinfulness of Israel. At this juncture, the word of Jehovah came to him that no matter how much he had punished Israel, he had not utterly consumed them. Amen. So, ganun pala. Ito mga salitang ito ay nanggaling nanggaling din kay Jehovah. No? Na sa panahon na si Jeremiah, kanyang kinakaugnay ang Panginoon sa umaga. So, ibig sabihin si Jeremiah kakaroon ng morning watch o morning revival sa umaga na kakaugnay niya ang Panginoon, natatouch niya ang Panginoon. Tapos sa mga panahon na yan, ay kanyang binabalik tanaw ang pagdurusa ng bayan ng Diyos. Yung affliction nila, yung kanilang kapighatian, yung kanilang kapighatian, nakikita niya. And then, nagsisisi rin siya sa mga kasalanan ng mga tao. Amen. Sapagat kapag di-review natin ang history, makikita mo na ang bayan ng Israel ay hindi naging kaluguran sa Diyos sa panahon nila. Marami silang kasalanang ginawa, mabibigat na kasalanan, di ba? Katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ginawa ng mga Israelites yan. Pagre-rebelde sa mga utos ng Diyos, pagsalangsang sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa kanila. At pakikipag-asawa sa mga hentil, di ba? At pag-aabuso sa pag-aasawa. So, noong panahon ng Old Testament, matitigas ang ulo nila. Yun ang situation. At dahil diyan,
ang Diyos ay gumawa ng mga pagdidisiplina sa tao. At yung mga disiplinang ginawa ng Diyos, nagsanhi din sa kanila na magdusa. Nagdudusa sila. Pero hindi naman gusto ng Diyos na magdusa sila. Kaya lang, hindi pwedeng hindi sila disiplinahin ng Diyos. At ang mga disiplina ng Diyos ay naging sanhi ng pagdurusa. At may mga Israelites din na napatawan ng kamatayan. Katulad yung mga rebelding Israelites. Hindi lang sila dinisiplina, kundi dinala rin ng Panginoon ang kamatayan sa ilang bilang ng tao. Kaya yan yung situation sa lumang tipan. Kaya mayroong panaghoy eh. Sa pamamagitan nito, pinakikita ang hirap na dinadaanan ng mga Israelites dahil sa disiplina. At ang disiplina ay bunga ng kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. At this juncture, the word of Jehovah came to him that no matter how much he had punished Israel, he had not utterly consumed them. Amen. So, hindi naman umabot ng lahat sila ay nilipol ng Diyos. So, ganun na nangyari. Pero nakakatakot pa rin sapagkat may mga nalipol ng panahon na yan. Jeremiah and many others remained. This was God's loving kindness. Realizing that he and all the others who remained with him were under God's compassions, Jeremiah prayed, saying, "For his compassions do not fail." The people of Israel had failed, but God's compassions did not fail. His compassions had preserved the remnant of Israel. Amen. So, nung panahon na yun, yun nga, sinasabi ko kanina, may mga nalipol naman. May mga naparusahan. At sa gitna niyan, hindi naman sila naubos. Ibig sabihin, may mga natira pa din. Kaya si Jeremiah, pinupuri niya ang Diyos dahil sa mga natira kasama siya. Hindi naman niya sinisisi ang Diyos na yung mga ibang Israelites na curse sila, namatay sila. Pero pinupuri niya ang Diyos na may natira pa at kasama siya. Yan yung tinatawag nating remnant. Mga labi. Mga labi. So, minsan nangyayari din yung ganyan, maski sa New Testament. May mga panahon ng kaguluhan at marami mga kapatid na naapektuhan at nawawala din. Pag nawala na sa buhay eklesiya, katagalan, hindi na rin tumatagal, nawawala na rin talaga. At yan ay pwede natin sabihin, paghahatol din ng Diyos. Subalit, meron din naman mga natitira. At yung mga natitira, dumadami uli. So, yung history ng church naman sa Bagong Tipan, nakita ko, may mga panahon ng kaguluhan at rebellion, posisyon, at maraming nawawala, natatangay. At katagalan yung mga natatangay, para bang ang feeling natin, nalipol na, nawala na. Pero nagpapasalamat tayo, may mga natitira naman. At yung mga labi, dumadami uli. Minsan mas marami pa kaysa nung dati. So katulad ngayon, pwede ko sabihin, mas maraming tao ngayon kaysa noon. At habang tumatagal ang panahon, parami naman ang parami. Pero pag nagkaroon ng gulo, nababawasan, pero dumadami uli. So, ibig sabihin, hindi naman nangyayari totally, nalipol na lahat. Maski naman ng panahon ni Noah, nalipol na lahat ng tao. Pero meron pa rin naging labi. Yun yung mga nasa loob ng arka. Kaya ang Diyos, hindi na niya totally i-consume lahat ng tao na mawala.
Hindi na mangyayari yan. At hindi ba, pagkatapos ng baha, naglagay siya ng isang covenant. Yung covenant, kinonfirm pa ng isang rainbow na hindi na niya gagamitin ang tubig upang lipulin ang tao. Amen. Amen. Jeremiah went on to say, "There are new every morning." So what is new every morning? Ito yung compassion and faithfulness. Di ba? New every morning. Pag sinabi mo kasing new every morning, parang yung galit ng Diyos, lumipas na nung gumabi at bago na naman sa umaga ang kanyang pakiramdam. Parang yung galit ng Diyos, hindi siya nananatili. Kaya sa bawat umaga, merong bagong awa. Merong bagong biyaya. At ang kanyang katapatan ay laging bago, lalo na sa umaga. Amen. This indicates that this indicates that Jeremiah contacted the Lord as the compassionate one every morning. It was through his contact with the Lord that he received this word regarding his loving kindness, compassion, and faithfulness. Amen. So maganda yung sinasabi rito tungkol sa umaga. Okay, sa umaga bago ang kanyang loving kindness, pagiging mabuting loob, compassion ang kanyang kahabagan, faithfulness ang kanyang awa bago tuwing umaga. At si Jeremiah naman, tuwing umaga, nakikipag-contact siya sa Panginoon. Kaya natatanggap niya itong mga bagay na ito sa umaga na siya ay nagtutungo sa Panginoon. Yung kabaguhan, diba, ng loving kindness, ng pagiging mabuti ng Diyos. Yung kabaguhan ng kanyang pagiging maawain at matapat na tatanggap ni Jeremiah tuwing umaga. God's compassion do not fail because He is the faithful one. The faithfulness of God refers to His word. God had spoken to Israelites' forefathers and He was faithful to keep His word. Kasi ito naman mga Israelites bago sila dumami, ay nagbigay na ang Diyos ng pangako sa kanilang mga ninuno. So sino ba mga ninuno niya? Si Abraham, si Jacob, si Isaac. Diba? Nagbigay na siya ng mga pangako niya. So nung tinawag pa lang niya ang Israel, binitiwan na niya yung mga salita niya at yung mga pangako niya. Diba? At wala siyang binanggit na pag sila ay hindi mabuti, lilipulil ko sila. Hindi binanggit ng Diyos yun. Kundi ang binanggit niya ay ang pagpapala na dadali niya sa bansang Israel. At ang kanyang pag-iingat at ang kanyang pagkilala na itong mga taong ito ay mga taong pinili niya. At ang kanyang covenant binigay niya. Kaya dahil diyan, nananatili ang kanyang katapatan. Sapagkat sinabi na niya yan Kasi sinasabi sa atin, yung katapatan ng Panginoon, may kinalaman sa kanyang sinabi. Kung alam mo ang salita ng Panginoon, malalaman mo ang kanyang mga katapatan, ang mga aspekto na kung saan siya ay tapat. Sapagkat ang salita niya o sinalita niya hindi magbabago. Siya ay tapat din siya sa kanyang mga sinabi, tapat din siya sa kanyang mga pangako. Kaya ang kanyang katapatan ay may kinalaman sa kanyang salita. Sa mga kapatid, today's reading na ako. When the household of Israel received the Lord's salvation, who will turn first, Israel or the Lord? Zechariah reveals that it is the Lord, not Israel, who will take the initiative and turn. When Jerusalem is besieged by Antichrist, the Lord Jesus will
turn to the children of Israel and appear to them. They will then look upon him, the one whom they have pierced, and repent. This means that when they see the Lord, they will turn to him and receive his household salvation. Amen. So dito mayroong tanong. Sabi niya ganun, nang ang mga Israelites ay nakatanggap ng kaligtasan, sino ba ang unang babaling? Ang mga Israelites ba o ang Panginoon? So sa Zechariah 12, sabi rito, ang Panginoon ang unang babaling. Ang unang babaling. Ibig sabihin nito, may time na hindi na nila kayang hanapin pa ang Panginoon. Pero ang Panginoon ang hahanap sa kanila. Hindi niya sasabihin na, since tinalikuran niyo ko, bahala na kayo. Hindi. No, babaling pa rin siya sa kanila. Kukup-kupin pa rin niya ang kanyang bayan, no, at ililigtas pa rin niya sa kabila ng kanilang kondisyon. Amen. Tapos sinabi rito, nang ang Jerusalem, okay, ay sinakop ni Antikristo. Okay. Ang Panginoon ay babaling sa mga anak ni Israel at magpapakita sa kanila. Okay. Magpapakita sila. Then, ano mangyayari? Sila ay titingin sa Kanya. Siya na kanilang pinako. Diba? Hindi lang pinako, tinusok pa. No? At sila ay magsisisi. Ito ay nangangahulugan na kung makita nila ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, hindi yung unang pagdating niya. Sa kanyang pagbabalik, ang bayan ng Israel ay babaling sa kanya at tatanggapin nila ang sambahayang kaligtasan. Amen. Alam niyo kasi ang mga Israelites, totoo naman, bukod pa sa kanilang kasalanan sa lumang tipan, nung dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa bilang Misaya at dumating siya para sa kanila, para sa kaligtasan nila, no? At upang sila ay pagpalain. Pero hindi nila kinilala ang Panginoon. Tinanggihan nila. At sa halip, pinako pa nila sa krus, tinusok nila. Diba? So yun ay sa isang banda, yan ay nagbunga ng redemption. Tama naman. Pero sa righteousness, hindi tama yung ginawa nila. Ito ay isang matinding bagay. Tapos naghayag sila na yung ginawa nila, okay, ay ipataw sa kanila yung kasalanan. Kaya sa New Testament sinasabi, let His blood be upon us. Yung blood na yan ay yung curse ng pagpatay sa Panginoon. Hindi yan yung blood na nagpapala, naguhugas. Kundi yung kanyang dugo. No? Bilang mga tao na pumatay sa kanya, yung kanyang dugo, sabi nilang gano'n, be upon us. Maging pagpaparusa para sa amin. Pagbayaran namin yung pagdaloy ng kanyang dugo. Kaya maraming mga kapighatian na dumating sa bansang Israel. Di ba? So isa na dyan yung 70 AD. Yung si Titus ay dumating at pinuksa niya ang buong Jerusalem. Sabi ng mga historian, talagang ang daming Israelites na pinatay dyan. Sinunog yung templo, di ba? Tapos, yung panahon ng Second World War, si Hitler, di ba, yung Holocaust, milyon ang pinatay niya mga Jew. No? Kinatay niya talaga yung mga Hudyo. Ang dami, kawawa. Bata, matanda. No? Parang si Hitler, okay, meron isang tanim na galit at puot sa mga Israel. At yan ay nagdala ng malaking pagpatay sa mga Israel. Tapos hanggang sa ngayon,
Di ba? Napapalibutan sila ng mga ilang bilyong Arab. Binobomba sila, pinapaslang sila, sinasalakay sila, dinudurog sila hanggang ngayon. Pero mapapansin nyo, hindi sila nadudurog. Nag-i-exist pa rin sila. Pero yan yung sitwasyon nila. At resulta ng pag-reject nila sa Panginoon. Tapos dadating din ang panahon na si Antichrist ay maghahari. Diba? Si Antichrist ay katulad ng paraon. Tulad yan ng paraon nung ang mga Israelites ay nasa Egypt, na sobrang pagmamalupit ng mga Egyptian sa kanila. At nung sila ay makaalis ng Egypt, hinabol pa sila. Habol pa sila. Pagdating sa Red Sea, kung hindi binuksan ng Diyos yung dagat, ubos sila dyan. Pero ang Diyos, binuksan niya yung dagat upang ang mga Israelites ay makadaan. So, makita niyo may mga time na nagigipit sila, pinarurusahan sila, pero ang kamay ng Panginoon dumadating din naman. May pagbaling din ng Diyos upang sila ay iligtas. At sa huling panahon naman, itong Antikristo, makikipagkasundo sa kanila na bibigyan sila ng proteksyon ng 7 taon. Pero sa gitna ng 7 taon, after 3.5 years, babawiin niya yung kanyang kasunduan. At sa halip, anong gagawin niya? Ipe-persecute niya itong mga Jew. Hanggang sa umabot ang persecution doon sa Mount Olive. At doon sa Mount Olive, doon bababa ang Panginoon, dadating siya. At makikita siya ng mga Israelites. Hindi pa siya kilala nung una. Subalit, unti-unti, medyo magkakaroon na sila ng damdamin na ito yung Kristo. Sasabihin nila, bakit kami sugat sa kamay? Sapagkat nandun pa yung tusok ng pako. Sasabihin ng Panginoon, ako ay sinugatan ng aking mga kaibigan. So, maano yung kanilang damdamin. Alam nilang sila yon gumawa noon. At ang Israel, mga kapatid, magsisisi sila. Iiyak sila. Dramatic yung eksena na yan. Basahin ninyo. Iyak sila at tatanggapin nila ang Panginoon. Doon sa panahon na yon. At bubuksan niya yung bundok ng Olibo. Makakati yun. At mabibigyan sila ng 100 para makatakas. Mauulit yung nangyari doon sa Red Sea. Amen. Kaya ang Diyos ay punong-puno pa rin ng awa sa kanila. Amen. So, Jeremiah concluded his writing by asking 2 questions of Jehovah. So, may 2 tanong dito si Jeremiah. Have you utterly rejected us? So, talaga bang inayawan mo na kami ng lubusan? So, tagtanong si Jeremiah, ayaw mo na ba sa amin? ng lubos? Are you exceedingly angry with us? So, sobra na ba ang galit mo sa amin? So, 2 tanong ang sinabi niya kay Jehovah. Ibig sabihin, bakit tinanong ito ni Jeremiah? Alam niya ang tindi ng kasalanan ng bayan ng Israel sa Diyos. To the point na naisip niya ang Diyos, yung tatanggihan na tayo. Kasi wala na eh. Kumbaga sa yung sitwasyon nila, parang walang pag-asa na. Tinanong din niya kung ang galit ng Diyos ay sobra na talaga. Ito naman sagot. Jehovah had not utterly rejected Israel, nor was he exceedingly angry with them. Hindi naman pala. So, hindi naman pala niya ni-reject yung Israel.
Hindi rin naman pala sobra ang galit niya sa kanila. So, yun ang sagot. Amen. Amen. So, Jehovah had not utterly rejected Israel, nor was he exceedingly angry with them. But they needed to wait on him until the time of restoration, when he will restore the children of Israel to be his person and in his eternal kingdom to enjoy what he had promised to their forefathers. Hindi siya galit. Hindi rin niya ililipulin ang bansang Israel. Pero, kailangan nila maghintay hanggang sa restoration. Naku. Ibig sabihin, yun yung talagang time na makakatikim na sila ng pagpapala. Pagdating na. Kasi yung mga Israelites kasi, yung remnant, papasok din sa kaharian yan eh. Sila ay magsisilbi bilang mga saserdote sa panahon ng paghahari ng Panginoon. Pero yun yung remnant, yun yung mga natira na lang. Kaya bago dumating yung Great Tribulation, hindi ba? 144,000 ang tatatakan para maingatan sa panahon ng matinding kapighatian. O, hindi ba? Meron pa rin silang provision na binigay ang Diyos sa kanila. Kasi pag hindi, walang matitira sa kanila sa Great Tribulation. Sapagkat sobrang galit na galit si Satanas sa bayan ng Diyos. Amen. In the third lamentation, Jeremiah spoke of God's loving kindness, compassion, and faithfulness. And at the end of the fifth lamentation, he appealed to God's eternal being and his eternal throne, his unchanging government. God's eternal being and throne are higher than his loving kindness, compassions, and faithfulness. Bagamat sa mga unang part ng Jeremiah, binabanggit pa rin yung tatlo. Kindness, compassions, and faithfulness. Okay, pero pagdating doon sa fifth ng Lamentations, nag-iba na ang tono ni Jeremiah. So bumanggit siya ng mga bagay na mas matlakas pa at mas matibay kaysa sa tatlong binabanggit niya. At ito ay ang eternal being at saka eternal throne. Okay, being kung ano siya. Kung ano siya. Throne, yung kanyang trono. So malalakas na ito. Binabanggit niya. Ito ay mas mataas pa kaysa sa kanyang pagiging mabait, mahabagin at matapat. According to the New Testament, God's salvation is a matter of His love, His grace, amen, and His righteousness. God's love, grace may change, but God's righteousness cannot change because His righteousness is related to His government. God's loving kindness and compassions can change, but God's person and His government remain unchanging forever. Amen. So, yung sarili lang ng ating Diyos ang na may kinalaman sa katwiran ang hindi pwedeng baguhin. Ang katwiran ay katwiran. Di ba? Ang tibay niyan. Hindi yan pwedeng palitan o baguhin. Di ba? Yung kaawaan, pwedeng alisin. O yung kaawaan. Yung kanyang, faithfulness, pwedeng kantiin. Pero yung kanyang katwiran, hindi pwede. Babagsak ang trono kapag hindi naging makatwiran ang Diyos. Kaya nga yung redemption natin may kinalaman sa katwiran Wala siyang magawa kundi ibigay yung anak niya at mamatay para sa atin. Yun ang katwiran at hindi pwedeng baguhin yun. At yung sarili niya na may kinalaman naman sa trono, ay hindi rin pwedeng baguhin. Kaya tungkol sa katwiran at trono, ito ay mas mataas. Amen.
Jeremiah ended Lamentations not with God's loving kindness, compassion, and faithfulness, but with God's eternal being and His throne. This is a strong sign that in writing Lamentations, Jeremiah touched God's economy. There, in 5:19, he touched God's person and God's throne. So, yun ang sinasabi sa atin. Bagamat sa umpisa, ay pinag-uusapan yung kanyang kabaitan, kanyang kahabagan, kanyang faithfulness, pero sa huling bahagi ng pagsulat ni Jeremiah tungkol sa ating Diyos, ang kanyang binabanggit ay ang persona ng Diyos. Ano pa? Ang kanyang trono. Na ibig sabihin mula dito, nakita niya ang ekonomiya ng Diyos. Kasi ang ekonomiya ng Diyos, ang sentro niyan ay yung persona ng Panginoon. Di ba? Pag sinabi natin ekonomiya, okay, ang Diyos mismo ang binibigay. Ang Diyos mismo ang binibigay. At ang kanyang katwiran ay umiiral sa panahon ng kanyang ekonomiya. At ang goal dito, okay, ay ang trono na may kinalaman sa kaharian. Kaya yan ay ang ekonomiya ng Diyos. Amen. In the New Jerusalem, God will be fully unveiled in His person and in His government, both of which are the unshakable foundation of His dealing with us. At that time, we will see God Himself as the eternal King with His eternal, unshakable kingdom. So ito na yung sa huling kapanahunan, diba? Sa New Jerusalem, kung saan tayo ay tutuusin niya sa pamamagitan ng kanyang sarili, okay, bilang eternal na isa, walang hanggang isa, at sa pamamagitan ng kanyang trono. So yan yung mga bagay na iiral, diba, sa bagong Jerusalem. Wala na yung mga ibang bagay, hindi na masyadong babanggitin yan. Kundi ang pinag-uusapan dyan ay yung persona ng Diyos at yung kanyang kapamahalaan. Yan yung kanyang kingdom. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga salitang binanggit mo. Bagamat ang iyong bayan ay naging mahina, naging marupok, kasalanan, sumuway sa iyo, subalit hindi mo pa rin sila give up. Hindi mo pa rin sila nilipol sapagkat ikaw ang Diyos na punong-puno ng kabaitan, kaawaan, at katapatan sa iyong bayan. Ang iyong mga salita ay tapat, Panginoon. Salamat din sa bagong tipan. Panginoon, nakita namin na ang bayan mo sa lumang tipan ay larawan din ng mga tao sa bagong tipan na kung saan kami sa panahon ng aming mga kahinaan ay patuloy mo pa rin inaaruga, iniingatan, pinagpapala, Panginoon, upang sa pagdating ng iyong kaharian, Panginoon, magawa pa rin namin makapasok. Salamat, Panginoon, sa iyong kaawaan, kabaitan, at sa iyong katapatan. At higit, pinupuri ka namin sa iyong persona na hindi nagbabago, ang iyong katwiran, ang iyong trono, Panginoon, ang iyong kapamahalaan. Lahat ng mga bagay na ito ay magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.